Hello mga ka-auto, this is RK from Home Automated Case and nandito po tayo ngayon sa Halidi Home Subdivision, General Trias, Cavite. So mag-install po tayo ng ating smart gate. So sa ating likuran, yan po yung existing na lumang gate. Papalitan po natin yan ng brand new gate and ko-convert natin siya into a smart gate. So kasama natin ang ating team. Subaybayan niyo po kami sa progress. So day 1 po tayo ng installation natin dito sa General Trias. So dito po tayo ngayon sa Halidi Home Subdivision. And sa aking likuran, yun po yung ating gate na i-convert into a smart gate. Ano? So, ang plan po ng ating client is palitan na po itong existing na gate dahil may kalumaan na rin. Yan. So, and plan na rin po nilang ipa-convert into smart, no? Yung merong automation para may convenience din po sila. Kasama rin po doon is itong pedestrian gate. Yan. So, mapapansin nyo, medyo nag-age na rin, no? And saka is, yung pagkakagawa is hindi masyadong nasiyahan yung ating client dahil kung papansin nyo, mayroong mga marks, no? So, mukhang minadali siya. So, yun naman yung mga tinake natin, mga key points para i-apply natin yung mga improvements or i-take into consideration natin para doon sa ating gagawin na gate. Okay? So, pedestrian gate, saka yung main gate, yun po yung gagawin natin. And i-convert siya into a smart gate. So, yan. Pwede niyo po kami. So, currently is nahukay na rin po yung provision para sa ating guide rail mountain. Okay, so dyan po natin papadaanin yung ating track line, no? Para ma-ensure na stable yung takbo ng ating smart gate. No? Ayan. Mga ka-auto, so currently ongoing yung ating fitting works. No? So dyan po papadaanin yung ating guide rail. Okay. Para sa ating smart gate. So, kailangan ng sheeting works para makuha natin yung tamang level ng flooring ng garage. And currently, prepare na rin yung ating guide rail for mounting later. Yung mga auto, so progress update tayo. Ongoing yung ating fitting works pa sa ating guide rail, no? Yan. So, diretso po yan from here hanggang doon. Ongoing na rin po yung pag-cut dito sa ating line for the conduit papunta po dito sa may concrete post. So, yan po natin ilalagay yung ating indicator knob. Okay. Saka papunta po dun sa ating control panel. Ayan. Okay. So, yung kagandahan, pag under-construction naman yung bahay, so sa case naman nito is pinaparenovate ng ating client, no, yung kanyang property. Kaya may tatago natin yung mga wire and magre-result to sa malinis na output ng ating system. Okay? Kumbaga walang nakatagong, walang naka-expose na mga wire, so nakatago lahat siya, naka-embed sa lahat yun sa ilalim ng ating concrete. Okay? Kaya, so best if nagpaparenovate kayo, doon nyo ipasabay yung inyong pagpapa-automate para malinis yung nakakalabasan. Okay?
So mga ka-auto, ongoing na yung lining para sa wiring natin dun sa ating control panel. So yun yung ating location. So sinusukatan na nung ating samahan yung paglalagyan natin ng ating wire. And ito naman, ongoing yung wiring naman natin para dun sa ating indicator lang. Ito lang. Okay. Dito siya. And yung lining para sa ating conduit, yan, nakaready na rin po. Babakbakin na lang yan mamaya. Doon, itong po yan doon sa ating panel. Okay. Buti medyo maganda yung init. Kanina medyo naulan. Pero mas gusto natin init kaysa ulan. Kasi pag ulan, di tayo nakatrabaho. Then yung ating guide rail provision, completed na rin yung shipping works. Yan. So ilalagay na lang natin mamaya yung ating track. So stainless po yung nilalagay natin para hindi kalawangin. Okay? So ito mga ka-auto, ito yung existing gate ng ating client, no? Ito yung lumang gate na pinapapalitan. So papansin nyo dito, ayan. Kung nilalapit po natin yan, papansin yung pagkaka-weld, hindi ganong pulido, no? Ayan. So very visible. So ang magandang assembly po ng gate is supposedly, wala ng mga ganyan, mga weld marks, hindi as much possible malinis. Yung namasilihan ko kasi dapat yan. Para smooth po siya. So sa case po nito, papansin nyo yan. Ang tawag namin dyan, mabuhok. No? So yan, or mabalbon. Yan. So yun po yung isa rin dun sa nag-udyok dun sa ating client na mag-update ng gate dahil nga hindi po yung huling gate nila. Papansin yung weld marks. Okay. So, pag sa atin po, yan, pre-prevent po natin yan. And ensure po natin na may masilya po lahat ng mga corner edges para malinis po siya, kahit close up. Yung mga ka-auto, nagpa-merienda yung ating client. No? Daming binili, pancit. So, isa sa mga perks yan sa ating mga installers, minsan papamerienda yung ating client. Highly appreciated. Not needed, pero may mga ganyan pa ako sell. Ito. Mga ka-auto, so ayan, ongoing na yung ating control panel mount. Okay, so yun yung location na preferred ng ating client. And papansin nyo dito sa ilalim, yun yung ating circuit breaker for safety. And nakamount na rin yung ating indicator lamp. Okay, so preferred location, saka yung ating sensor. Okay, so yung ating receiver. And sa kabila naman is i-mount natin mamaya yung ating transmitter. Yan. And kasalukuyang prepare yung ating guide rail, guide track, no? Para may mount na natin dito sa ating provision. Okay. Nakalatag na rin yung ating electrical conduit. Daanan ng wires. Papunta lahat yan sa ating main panel.
So yung mga ka-auto, nakamount na yung ating panel box, mainboard, circuit breaker for safety, and meron tayong AMCO box din dyan. So in case magkaroon ng problem, hindi tayo mahirapan magkalikot sa ating mga wiring. Okay, nakafix na yung ating mga wiring, nakalatag na po. And dito is, nakamount na rin po yung ating sensor. No? So ito yung ating receiver and guide track. Yan, nakalatag na rin po. And dito yung ating transmitter. Flashing lamp, nakamount na rin po doon. Ayan. So, ready na po siya for finishing ng flooring ng ating client. Okay? So, okay na tayo for day 1 for now and balik tayo para dun sa mga ating motor and conversion ng ating smart gate. So again, this is RK from Home Automated PH and good evening everyone. Bye for now.